12 taong sakripisyo, pinalitan ng pagtataksil upang nakawin ang aking tahanan. Habang nabubulok ang aking mga kamay sa paglilinis ng isda sa Navotas, suot niya ang mamahaling Amerikanang aking binili, nagyayabang sa harap ng kanyang mayamang kabit. Ang isang hagdan na amoy isda ay hindi nababagay sa marangyang sala ko, malupit niyang deklara. Ngunit hindi niya inasahan na ang tinderang kanyang niyurakan ay may hawak ng bawat resibong hihila sa kanya sa impyerno. Walang luha, walang pagmamakaawa. Babawiin ko ang lahat. Paano dudurugin ng isang asawa ang abogadong nag-akalang hawak niya ang batas? Maingat kong binalatan ang mga patatas, tinitiyak na pantay ang bawat hiwa nito para sa paboritong kaldereta ng aking asawa. Sa loob ng 12 taon, ito ang aking naging ritual. Bago sumapit ang dilim, ang maghanda ng marangyang pagkain gamit ang perang kinita ko mula sa madaling araw na pagbubuhat ng banyera ng isda sa Navotas. Mom, don't worry. Sandali na lang. Ito narinig kong wika ni Gavino mula sa kabilang silid sa pamamagitan ng naka-speakerphone niyang telponyo. I'll make sure Nerissa signs the waiver tonight. Dahil hindi naman bagay ang isang amoy-istang babae sa victory party ng law firm sa Makati, nanigas ang aking kamay na humahawak sa kutsilyo. Ang malamig na talim nito ay tila lumipat sa aking dibdib. Ngunit walang kahit isang patak ng luha ang nangahas na lumabas sa aking mga mata. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting pamamanhid ng aking mukha, habang ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinag-aral ko ng abogasya ay lumulubog sa aking isipan na parang mabigat na bato sa madilim na ilalim ng dagat. Pumasok si Gavino sa kusina suot ang mamahaling Amerikanang binili ko para sa kanya noong nakaraang linggo mula sa huling benta ng aking maliit na bangka. May hawak siyang isang makapal na folder. Ang mukha niya ay puno ng isang pamilyar na ngiti. Isang ngiting dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Ngunit ngayon ay nagdulot lamang sa akin ng matinding pandidiri. Sa likod niya ay nakasunod si Doña Corazon ang aking biyenan na may bitbit na mapagmataas na tingin at tila diring-diri sa amoy ng kusina. Hon mabuti naman at nagluluto ka na wika ni Gavino habang lumalapit at tinatangkang hawakan ng aking balikat. Ngunit dahan-dahan akong umiwas upang kumuha ng platito sa kabinet. Kailangan mo nga palang pirmahan ito. It's just a standard waiver para sa housing loan natin. You trust me, right? It's for our future. Oo nga naman, Nerissa, singit ni Doña Corazon habang pinapaypayan ang sarili ng mamahaling abaniko. Huwag mo nang patagalin pa ang pagpirma. Malaki na ang narating ng anak ko sa Makati. Hindi mo ba gustong maging kagalang-galang na asawa ng isang sikat na abogado? Pirmahan mo na yan para hindi kami maantala sa pag-alis patungo sa hotel. Tumingin ako sa dokumento. Kahit hindi ako nakatapos ng kolehiyo, dahil sa pagtatrabaho para sa kanya, hindi ako bobo. Ang mga salitang transfer of rights at waiver of absolute ownership ay malinaw na nakasulat sa ibabaw ng papel. Nais nilang isuko ko ang aking karapatan sa bahay na ito, ang bahay na itinayo, mula sa bawat sentimo ng aking pagod puyat at sakripisyo sa palengke ng Navotas. Inilapag ko ang kutsilyo. Ang tunog ng bakal sa ibabaw ng marmol na mesa ay bumasag sa kanilang mapilit na katahimikan na tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong laban. Hinarap ko si Gavino. Ang aking mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang malalim at madilim na kawalan na hindi niya kailanman nakita sa akin noon. Isang waiver bulong ko habang ang aking tinig ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim na mas matalas pa sa hawak kong kutsilyo kanina. Para sa bahay na ako ang nagbayad ng down payment, habang ikaw ay natutulog pa at nagre-review para sa bar exams. Bahaging napaatras si Gavino. Halatang nagulat sa lamig ng aking reaksyon. Agad na sumingit ang kanyang ina. Ang boses nito ay tumaas at puno ng panlalait. At talagang sumasagot ka na ngayon, Nerissa.
Kung hindi dahil sa anak ko, nanatili ka lang na mababang tinderang amoy isda sa Navotas. Utang mo sa amin ang pangalang Alvarado. Huwag kang umasal na parang ikaw ang nagmamay-ari ng lahat dito. Tiningnan ko si Doña Corazon. Isang tipid at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking puso na dating mabilis tumibay sa takot, sa tuwing sisigawan niya ako, ay tila huminto sa pagtibok at naging isang pirasong yelo. Ang pangalang Alvarado, sabi ko ng dahan-dahan habang tinititigan ko si Gavino sa kanyang mga mata. Ang pangalang ako ang nagbayad ng tuition ng mga libro at maging ng mga mahaling barong na isinusuot mo sa harap ng iyong mga kliyente. Kung amoy isda ako, Gavino, huwag mong kakalimutan na ang isdang iyon ang nagpakain sa'yo noong wala kang kahit isang kusing. Han, please don't make a scene. Pakiusap ni Gavino, pagamat pagka sa kanyang tinigang Ines. We need to get this done. Kailangan kong isumite ito sa bangko bukas para sa transfer. You don't want to ruin my career, do you? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang dokumento, itinupi ito ng maayos, at dahan-dahang isinilid sa bulsa ng aking apron. Saan mo dadalhin yan? Pirmahan mo na ngayon. Sigaw ni Doña Corazon na akmang hahablutin ang papel mula sa aking bulsa. Hinarap ko siya ng may kakaibang awtoridad na naging sanhi ng kanyang biglang paghinto. Aaralin ko muna ito, sabi ko. Ang bawat pantig ay malinaw, mabigat, at walang pag-aalinlangan. At huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng regalong karapat-dapat sa inyo. Bago pa sila makasagot, tumalikod na ako at lumakad patungo sa pinto. Ang tunog ng aking mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit mariin sa sahig, tila bawat tapak ay nag-iiwan ng marka ng aking pagbangon. Lumabas ako ng bahay nang walang dala, kundi ang dokumento at ang aking telponyo. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada ng subdivision, inilabas ko ang aking telponyo at pinindot ang nag-iisang numero na matagal ko nang inirereserba para sa sandaling ito. Attorney Dante, wika ko nang sagutin niya ang tawag sa kabilang linya. Handa na ang mga resibo ng 12 taon. Simulan na natin ang pagbawi sa lahat. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng susi nang muli kong buksan ang pinto ng aming bahay. Malamig ang simoy ng gabi na pumasok kasabay ko, ngunit mas malamig ang atmosfera sa loob ng sala. Doon nakatayo si Gavino habang pabalik-balik sa paglalakad, at si Doña Corazon naman ay prehenteng nakaupo sa sofa. Hawak ang kanyang mamahaling gintong paypay na tila ba sinusubok ang iwaksi ang presensya ko sa sarili kong tahanan. Saan ka galing ni Risa? Sa lubong ni Gavino ang kanyang tinig ay mataas at puno ng otoridad na tila ba ako ay isang kriminal na kanyang nilititis. Isang oras ka naming hinintay. Bakit mo dinala ang dokumento? Malalapit na kaibigan ko ang mga kasosyo sa law firm at hindi magandang tingnan na nahuli ako sa dinner dahil sa asawa kong nag-iinarte. Pumasok ako nang hindi sila tinitingnan. Dinala ko ang aking mga paa patungo sa gitna ng sala dahan-dahan. Walang kahit anong bakas ng pagmamadali o takot. Napakawalang galang mo talaga, singhal ni Doña Corazon, habang mariing ibinababa ang kanyang paypay sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko, para iangat ang estado mo sa buhay, ganyan mo siya itatrato. Isang hamak na taga-Navotas ka lang na pinalad na mapangasawa ng isang Alvarado. Dapat ay nagpapasalamat ka gabi-gabi dahil hindi ka na natutulog sa amoy lansang palikid. Hinarap ko sila. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, walang emosyon, tulad ng ibabaw ng kalmadong dagat bago ang pagdating ng isang dambuhalang bagyo. Iyangat ang estado ko sa buhay, bulong ko, habang ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa aking biyenan. Noong mga panahong wala pang laman ang mga bulsa ninyo at ang tanging hawak ninyo ay ang mga lumang pangarap, sino ang nagbayad ng upa sa apartment na ito? Sino ang bumibili ng bigas na kinakain ninyo araw-araw? Bahagyang napaawang ang labi ni Doña Corazon. Ngunit mabilis na sumingit, si Gavino hinawakan niya ang aking braso
Nang may bahagyang diin, sinusubok ang gamitin ang kanyang karaniwang paraan ng pagmamanipula. "Han, please, let's be rational here." Sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanlinlang na tono ng laming. "Yes, you helped me before, at hinding-hindi ko yon kalilimutan. Pero kailangan mong intindihin na iba na ang mundo ko ngayon. I am a partner in one of the most prestigious law firms sa Makati. Ang mga kliyente ko ay mga senador, mga may-ari ng korporasyon. Isipin mo naman ang image ko. Kung hindi ko makukuha ang loan na ito gamit ang bahay na ito bilang collateral, masisira ang mga plano ko para sa atin. Para rin sa iyo ito, Nerissa. You will be the wife of a senior partner. Hindi mo ba kayang magsakripisyo ng kaunti para sa pangarap natin?" Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso. Marahan ko itong tinabig hindi sa parang marahas, kundi sa parang nagpapahiwatig na wala na siyang kapangyarihan sa akin. "Ang pangarap mo, Gavino, ay hindi kailanman naging pangarap ko." Sagot ko sa kanya, ang boses ko ay tahimik, ngunit umaalingaw sa buong sala. Ang pangarap ko ay ang magkasama nating binuo ang buhay na ito ng may katapatan. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay isang lalaking nagnanais na nakawin ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Walang utang na loob, sigaw muli ni Doña Corazon habang tumatayo mula sa sofa. "Gavino, huwag mo nang kausapin ng mahinahon ng babaeng yan. Kung ayaw niyang pirmahan, palayasin mo na siya. Sa batas, ikaw ang lalaki. Ikaw ang nagtatrabaho ngayon bilang abogado. Anong laban niya sa'yo? Isang taga-benta ng isda laban sa isang lisensyadong abogado." Hindi ko sila sinagot. Sa halip, tumalikod ako at naglakad patungo sa aming silid. Narinig ko ang mabilis na hakbang ni Gavino na sumusunod sa akin marahil ay iniisip niyang magkukulong ako para umiyak. Ngunit hindi. Binuksan ko ang aking lumang kahon na gawa sa kahoy nang nara ang tanging alaala na iniwan ng aking ama bago siya pumanaw sa laot. Mula sa ilalim ng mga lumang damit, inilabas ko ang isang makapal na kwaderno na may itim na pabalat. Ang mga gilid nito ay luma na at medyo kupas, ngunit ang bawat pahina sa loob ay buong buo. Hinarap ko si Gavino na noon ay nakatayo sa may pinto, may bakas ng kaba sa kanyang mga mata na sinusubukan niyang itago sa pamamagitan ng pagkunot ng no. "Ano yan?" tanong niya. Sinusubukang gawing formal ang kanyang tinig. "Kung balak mong mag-impake, siguraduhin mong wala kang dadalhing hindi sa iyo." Dahan-dahan kong binuksan ang kwaderno. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga panga. "Ito ang talaan ng iyong buhay." "Gavino," sabi ko ng napakahinahon, "Hunyo taong 2012, 50,000 pesos para sa iyong bar review enrollment fee. Ang pinagkunan, ibinenta ko ang 3 banyera ng pinakamalaking tuna na huling-huli ng aking ama. Disyembre taong 2015. 8,000 pesos para sa iyong unang sapatos na gawa sa balat na ginamit mo sa iyong unang araw sa opisina. Ang pinagkunan, 2 linggong walang tulog sa Navotas Sport." Itinaas ko ang aking tingin sa kanya, habang ang kanyang muka ay unti-unting nawawala ng kulay. Ang bawat patak ng aking pawis ay may resibo, Gavino. At ang lahat ng perang ginamit ko para sa pag-aaral mo at para sa pagbili ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito ay nanggaling sa aking personal na account na nakarehistro pa rin sa aking pagkadalaga. Kung nais ninyo akong palayasin, bayaran mo muna ang bawat sentimong nakasulat dito, kasama ang interes. Natahimik ang buong silid. Si Doña Corazon ay napatanga sa pinto, habang si Gavino ay tila hindi makahinga, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itim na kuwaderno na hawak ko na parang ito ang kanyang hatol sa kamatayan. 2:00 ng madaling araw. Ang malamig at basang simoy ng hangin mula sa Manila Bay ay sumalubong sa akin pagbaba ko ng jeep sa Navotas Fishport. Narito ang tunay kong mundo.
Narito ang ingay ng mga banyera na ibinababa mula sa mga malalaking bangka, ang hiyawan ng mga tinderong nagtatawaran, at ang liwanag ng mga bumbilya na nakasabit sa bawat sulok ng palengke. Sa loob ng 12 taon, ito ang naging takbuhan ko. Ang amoy ng lansa ng isda na kinasusuklaman ni Gavino ay ang amoy na nagbigay sa amin ng pagkain-tirahan at ng kanyang marangyang titulo. Ate Nerissa, ang aga mo yata ngayon. Akala ko ba ay hindi ka na maglulubog ng kamay sa yelo dahil abogado na si Gavino bungad sa akin ni Aling Susan, ang matalik na kaibigan ng aking ama at isa sa pinakamatagal na tindera sa port. Humarap ako sa kanya ng may banayad na neiti, walang luha sa aking mga mata, walang bakas ng puyat o pagkasira ng loob. May mga bagay lang akong kailangang ayusin, Aling Susan. Sagot ko ng mahinahon. At mukhang mas madalas na ninyo akong makakasama rito mula ngayon. Napatigil si Aling Susan sa pag-aayos ng kanyang mga tinda. Batid ng lahat sa palengke ang sakripisyong ginawa ko para kay Gavino. Alam nila kung paano ko tiniis ang ginaw at pagod para lamang maipadala ang buwanang pangangailangan ng aking asawa noong siya ay nag-aaral pa. Sa isang sulyap pa lamang sa aking mga mata, naramdaman na ni Aling Susan ang nagbabadyang unos. Kung ano man yan, Nerissa, tandaan mo na hindi ka nag-iisa rito, wika niya, habang hinahawakan ng aking malamig na kamay ng may init at pagmamalasakit. Ang buong Navotas ay nakasubaybay sa iyo. Kung gagamitin ng lalaking iyon ang kanyang pagiging abogado para apihin ka, hindi kami papayag. Ang mga dila namin ay handang sumaksi sa korte para sa iyo. Tumango ako ng may malalim na pasasalamat. Ang lakas ng loob na naramdaman ko mula sa aking mga kasamahan sa palengke ay sapat na upang patigasin pa ang aking paninindigan. Hindi ako biktima. Ako ay isang alvarado lamang sa papel. Ngunit sa dugong nananalaytay sa akin, ako ay anak ng isang matapang na mangingisda. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aayos ng aking mga dating transaksyon sa palengke, nagtungo ako sa isang maliit ngunit malinis na opisina malapit sa port. Doon ay naghihintay si Attorney Dante, isang batang abogado na dati kong tinulungan noong siya ay nangangailangan ng pondo para sa kanyang bar operations. Inilapag ko sa kanyang mesa ang itim na kwaderno at ang kopya ng waiver na ibinigay sa akin ni Gavino. Ate Nerissa, napakalinaw ng mga dokumentong ito panimula ni Attorney Dante pagkatapos suriin ang aking mga resibo. Ang bawat perang inilabas mo ay may kaukulang bank transfer at resibo ng eskwelahan. Malakas ang laban natin para mapanatili ang bahay sa iyo. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Si Gavino ay nasa isang malaking law firm. Marami silang koneksyon at pera. Huwag kang mag-alala, Dante. Sagot ko ng walang takot. Hindi ako pumasok sa labang ito upang matalo. Sabihin mo sa akin, ano ang unang hakbang na ginagawa niya? Huminga ng malalim si attorney Dante at nag-type sa kanyang laptop. May nahanap siyang record sa database ng korte na nagpabago sa timpla ng aming usapan. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding galit. Ate Nerissa, nauna na siya bulong ni Attorney Dante. Nag-hire na si Gavino ng petisyon para sa annulment ng inyong kasal. Sa anong dahilan, tanong ko, habang ang aking tinig ay nananatiling kasing lamig ng yelo sa palengke. Psychological incapacity. Basa ni Dante sa dokumento sa kanyang screen. May kalakip itong ulat mula sa isang psychiatrist. Sinasabi rito na ikaw daw ay may malalang depresyon, bayolente emosyonal na hindi matatag at hindi karapat-dapat na humawak ng anumang ari-arian. Gagamitin nila ito para palabasin na ikaw ang nagbabaya sa inyong pagsasama at para makuha ang buong kontrol sa bahay ng walang kahirap-hirap. Tumingin ako sa pangalan ng doktor na nakalagda sa ilalim ng peking ulat na iyon. Dr. Emmanuel Santos. Ang aking mga daliri ay marahang dumausdos sa ibabaw ng mesa. Isang malamig at misteryosong ngiti ang muling gumuhit sa aking mga labi habang naaalala ko ang isang mahalagang impormasyon. Dr. Santos, bulong ko. Siya ang doktor na may klinik malapit sa munisipyo ng Navotas.
Ang doktor na kamakailan lamang ay nabaon sa utang sa aming cooperative sa palengke dahil sa pagsusugal sa kasino. Hinarap ko si Attorney Dante, ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Dante, ihanda mo ang mga dokumento natin. Mukhang may unang bibisitahin ang reyna ng Navotas ngayong umaga. Ang isang mamahaling restaurant sa Quezon City ay hindi ang lugar kung saan mo inaasahang makikita ang isang tinderang tulad ko. Dito ang hangin ay amoy mamahaling pabango at ang bawat sulok ay napapalamutyan ng mga kumikinang na kristal na palamuti. Umupo ako sa tapat ni Gavino at ng kanyang ina na si Doña Corazon. Sa tabi ni Gavino ay nakaupo ang isa pang lalaki, si Attorney Aranda, ang kanyang tila mayabang na kasamahang abogado mula sa kanyang law firm. Inilapag ni Gavino ang isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa. Isang tseke. 200,000 pesos panimula ni Gavino, habang inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling suit. Malaking halaga na yan para sa isang tinderang tulad mo ni Risa. Maari mo nang gamitin yan para magtayo ng mas malaking pwesto sa Navotas. Ang gusto ko lang ay pirmahan mo ang waiver para sa bahay at tanggapin ang annulment ng walang ingay. Let's end this quietly and professionally. Korek pagsang-ayon ni Doña Corazon habang sumisip-sip ng tsaa mula sa porselen ng tasa. Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa kabaitan ng aking anak. Kung iba yan, baka kahit isang duling na sentimo ay wala kang makuha. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa pamilya namin. Magkaiba na ang antas natin sa lipunan ngayon. Tiningnan ko ang tseke sa ibabaw ng lamesa. Marahan ko itong hinawakan, naramdaman ang nipis ng papel na tila ba katulad ng manipis na danggal ng lalaking nasa harap ko. Isang maikling tawa ang lumabas sa aking mga labi. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawa ng matinding panunuya. Itinaas ko ang aking tingin at nilakasan ng bahagya ang aking boses. Sapat lamang upang marinig ng mga katabing lamesa kung saan nakaupo ang mga mayayaman at kilalang tao. 200,000 piso. Gavino, tanong ko habang ang aking tinig ay nananatiling kalmado ngunit malinaw. Ito na ba ngayon ang halaga ng 12 taon ng aking buhay? Ang halaga ng bawat tuition fee na binayaran ko, ng bawat libro ng batas na binili ko, at ng bahay na pinagpaguran ko, habang ikaw ay walang ibang ginagawa kundi ang mag-aral. 200,000 para sa dangal ng isang Alvarado. Han, keep your voice down. Mabilis na bulong ni Gavino habang ang kanyang muka ay unti-unting namumula sa hiya nang mapansin ang paglingon ng ilang mga customer sa aming direksyon. Huwag kang mag-eskandalo rito. Mag-usap tayo tulad ng mga sibilisadong tao. Sibilisadong tao, singit ko, habang dahan-dahang inilalapit ang aking muka sa kanya. Ang sibilisadong tao ba ay nagbabayad ng isang baon sa utang na doktor para gumawa ng peking ulat na nagsasabing baliw ang kanyang asawa? Napatigil si Gavino. Ang kanyang kasamang abogado na si Attorney Aranda ay biglang napaayos ng upo at napatingin sa kanya ng may pagdududa. Ang kayabangan sa mukha ni Doña Corazon ay tila biglang natunaw. Inalabas ko ang isang tupi ng papel mula sa aking bag at dahan-dahang inilatag sa ibabaw ng lamesa, mismong sa ibabaw ng tseke na kanyang ibinigay. Ito ang photocopy ng peking ulat na ginawa ni Dr. Emmanuel Santos. Kumusta nga pala si Dr. Santos Gavino? Bulong ko. Ang boses ko ay puno ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong lamesa. Balita ko ay malaki ang utang niya sa cooperative ng Navotas dahil sa pagsusugal sa kasino. Ano kayang mangyayari kapag nalaman ng Integrated Bar of the Philippines na ang isang sumisikat na abogado ng Makati ay nakikipagsabwatan sa isang doktor upang gumawa ng peking dokumento para lamang nakawan ang sarili niyang asawa? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Gavino. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salita ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang mga pautal-utal na tunog ng isang taong huling-huli sa kanyang sariling bitag. Nerissa, hindi mo alam ang ginagawa mo.
utal na banta ni Attorney Aranda, sinusubukang protektahan ang kanyang kasama. Maari ka naming kasuhan ng libel. Subukan ninyo, sagot ko ng walang takot habang diretsong nakatitig sa mga mata ni Aranda. Subukan ninyo para mas mabilis na makarating sa media ang pangalan ng inyong law firm. Tingnan natin kung mananatili kayong sikat kapag nalaman ng publiko ang dumi sa likod ng inyong mga mamahaling suit. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Gavino na nasa ibabaw ng lamesa ay umilaw ng dahan-dahan. Narinig ang mahinang pag-vibrate nito sa ibabaw ng kahoy. Isang notification mula sa social media ang lumitaw ang post ng kanyang mayamang kasintahan na si Isabel tungkol sa kanilang marangyang engagement party na gaganapin sa susunod na linggo sa isang kilalang hotel sa Makati. Tiningnan ko ang screen ng kanyang telepono at muling ibinalik ang aking tingin kay Gavino na ngayon ay pinatutuan na ng malamig na pawis sa no. I-enjoy mo ang engagement party mo, Gavino, sabi ko, nang napakahinahon habang dahan-dahang tumatayo. Kumuha kayo ng maraming larawan. Dahil pagkatapos ng party na yan, ang susunod mo namang pipirmahan ay ang mga papel para sa iyong disbarment case. Tumalikod ako at naglakad palabas ng restaurant. Iniwan silang tatlo na nakatitig sa aking likuran nang may matinding takot at kawalan ng pag-asa. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari na tila ba ang tadhana mismo ang nagmamadali upang ihanay ang mga piraso ng aking paghihigante. Noong hapong iyon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga matatayog na gusali sa Makati, nakatayo ako sa harap ng gate ng aming bahay. Kasama ko si Attorney Dante at ang court sheriff na may hawak na opisyal na dokumento. Narinig ang mahinang tunog ng pagdikit ng masking tape sa bakal habang idinidikit ng sheriff ang Notice of Adverse Claim sa mismong gitna ng aming itim na gate. Ang dokumentong iyon ang nagpapahayag sa buong mundo na ang bahay na ito ay nasa ilalim ng legal na pagtatalo at walang sinuman ang maaaring magbenta o kumuha ng loan gamit ito. Kasabay nito si Attorney Dante naman ay may hawak na isa pang kautusan mula sa korte ang pansamantalang pag-freeze sa mga bank account ni Gavino na naglalaman ng mga perang pinagsamahan naming kitain, kabilang ang mga pondong galing sa aking mga transaksyon sa Navotas na ipinagkatiwala ko sa kanya. Hindi nagtagal, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng tineder. Bumaba mula rito si Gavino at si Doña Corazon. Ang mukha ni Gavino ay puno ng galit, ang kanyang buhok na madalas ay maayos na nakagel ay medyo gulo-gulo. Habang ang kanyang ina naman ay tila ba handang pumatay sa pamamagitan ng kanyang mga tingin. Nerissa. Ano ang kahulugan nito? Sigaw ni Gavino. Habang mabilis na lumalapit sa amin, tinititigan ang Notice of Adverse Claim sa gate. Seryoso ka ba talaga? Sinira mo ang mga credit card ko. Na-freeze ang mga account ko sa bangko. Hindi ko magamit ang pondo para sa aking mga personal na gastusin at para sa paghahanda ng kasal namin ni Isabel. Isang malaking kahihiyan ito sa law firm. Ito ay ayon sa batas. Attorney Alvarado, mahinahong sumagot si Attorney Dante habang humahakbang sa harap ko upang maging kalasag. May karapatan ng aking kliyente na protektahan ang kanyang mga ari-arian habang dinidinig ang kaso ng annulment at partition of properties. Lahat ng ito ay may legal na basehan. Huwag mo akong lekturan sa batas-bata. Singhal ni Gavino kay Dante habang itinuturo ang kanyang sarili. Mas matagal ako sa propesyong ito kaysa sa iyo, Nerissa. Yurong mo ito ngayon din? Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng karapatan sa kahit isang sentimo ng bahay na ito. Hindi ko binaliwala ang kanyang galit. Tiningnan ko si Gavino nang may malamig na mata. Ang aking tinig ay nanatiling banayad. Ngunit may bigat na tila ba isang pader na hindi matitibag ng kanyang mga sigaw. Ang batas na ginagamit mo para mang-api. Gavino ay ang parehong batas na gagamitin ko para bawiin ang lahat ng sa akin, sabi ko ng napakahinahon. Ang bawat pader ng bahay na ito ay may dugong mang-ingisda. Hindi ko hahayaang tirahan ito ng isang magnanahaw at ng kanyang kabit. Sa sandaling yon, hindi na nakatiis si Doña Corazon. Lumapit siya sa akin ang kanyang muka
ay pulang-pula sa galit ang kanyang mga mamahaling alahas. Ay, tila ba nanginginig sa kanyang bawat galaw? Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking muka. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. Walang hiya ka ni Risa. Sigaw niya habang ang kanyang laway ay tila ba gustong lumipad sa aking muka? Isang hamak na tinderang amoy isda na nangarap na maging reyna. Sino ka para sirain ang buhay ng anak ko? Iniligtas ka lang namin sa hirap at gito ang isusukli mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan ni Risa. Hinding-hindi ko papayagang makuha mo ang bahay na ito, kahit mamatay pa kaming lahat. Tiningnan ko ang nanginghinig ng daliri na halos dumikit na sa aking ilong. Dahan-dahan ko itong hinawi gamit ang aking kamay nang may sapat na diin, upang maramdaman niya ang aking lakas. Hindi ako ang mabubulok sa kulungan Doña Corazon. Bulong ko habang ang aking mukha ay nananatiling malapit sa kanya. Dahil habang pinoprotektahan mo ang anak mo, hindi mo alam na siya ang unang magpapain sa iyo para iligtas ang sarili niya. Napatigil ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang makita ang isang panibagong dokumento na dahan-dahang inilabas ni Attorney Dante mula sa kanyang folder. Ito ang kopya ng mga utang ni Gavino sa iba't ibang tao, kung saan si Doña Corazon ang nakalagda bilang co-maker nang hindi niya lubos na nauunawaan. Magkita tayo sa korte. Doña Corazon, sabi ko nang may matigas na tono bago ako sumakay sa sasakyan ni Attorney Dante. Iniwan silang dalawa na nakatayo sa tapat ng nakaseledang gate ng aming bahay. Ang Makati ay isang gubat na gawa sa semento at salamin, kung saan ang bawat tao ay nagmamadali at ang bawat kilos ay may katumbas na presensya. Pumasok ako sa lobby ng isang kilalang gusali sa Ayala Avenue. Sa pagkakataong ito, hindi ko suot ang aking apron na amoy dagat. Nakasuot ako ng isang eleganteng cream-colored na blazer at pantalon na pormal. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga hakbang ay may kumpiyansa na. Tila ba ako ang nagmamay-ari ng bawat palapag ng gusaling ito? Alam ko kung saan sila matatagpuan. Nung araw na yon, may nakatagdang pulong si Gavino at ang kanyang mayamang kasintahan na si Isabel sa Marangyang Cafe sa lobby ng gusali upang pag-usapan ang kanilang kasal kasama ang isang wedding planner. Dahan-dahan akong lumapit sa kanilang lamesa. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-umpog ng mga kutsara at tinidor sa porselana habang papalapit ako. Nang makita ako ni Gavino agad na nanigas ang kanyang hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng matinding kaba na tatakot na baka gumawa ako ng iskandalo sa harap ng kanyang mayamang kasintahan at ng mga kilalang tao sa paligid. Nerisa bulong ni Gavino habang mabilis na tumayo upang harangan ako. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security guard ng gusali. Maupo ka, Gavino. Sabi ko ng napakahinahon habang marahang hinahawi ang kanyang braso upang makaupo ako sa bakanting upuan sa kanilang tapat. Tumingin sa akin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at pandidiri habang sinusuri ang aking suot mula ulo hanggang paa. So you are the ex-wife. Wika ni Isabel habang mayabang na sumisimsim ng kanyang kape. The fish vendor from Navotas. I thought Gavino already settled everything with you. Bakit ka pa nanggugulo rito? Kung kailangan mo ng pera, mag-issue ka lang ng halaga kay Gavino at lalagdaan ko. Huwag mo lang kaming i-embarrass dito. Tiningnan ko si Isabel. Isang banayad at eleganteng ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Isang ngiti ng isang babaeng. Alam na siya ang may hawak ng alas sa larong ito. Hindi ko kailangan ng pera mo, Isabel. Sagot ko ng napakahinahon habang inilalapag ko ang aking leather bag sa ibabaw ng lamesa. At hindi rin ako naparito para makipag-away o manggulo. Naparito ako dahil may dala akong regalo para sa nalalapit ninyong kasal. Isang regalo na magliligtas sa iyo mula sa isang napakalaking pagkakamali. Inilabas ko ang isang magandang envelope mula sa aking bag.
at dahan-dahang inilagay ito sa harap ni Isabel. Ano ito, tanong ni Isabel habang nakataas ang isang kilay. Nerissa, huwag kang manghimasok dito, galit na bulong ni Gavino habang tinatangkang agawin ang envelope. Ngunit mabilis ko siyang pinigilan sa pamamagitan ng aking malamig na titig. Kung hahawakan mo ang envelope na yan, Gavino, sisiguraduhin kong ang orihinal na kopya niyan ay makakarating sa pamunuan ng iyong law firm bago sumapit ang hapon. Banta ko sa kanya sa isang napakatahimik na tinig. Kaya manahimik ka. Humarap ako muli kay Isabel. Buksan mo, Isabel, sabi ko ng may malalim na kumpiyansa. Sa loob ng envelope na yan ay ang tunay na mukha ng lalaking pakakasalan mo. Lahat ng bank statements ng mga na-freeze niyang account ang listahan ng kanyang mga utang, kung saan ang kanyang ina ang nakalagda bilang co-maker, at ang mga resibo ng bawat gamit na suot niya ngayon na nanggaling sa perang kinita ko sa palengke. Binuksan ni Isabel ang envelope. Habang binabasa niya ang bawat dokumento, ang kanyang mapagmataas na mukha ay unt-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit habang nakikita ang milyon-milyong utang na nakapangalan kay Gavino na hindi nito ipinasabi sa kanya. He is not marrying you because of love, Isabel, dagdag ko habang diretsong nakatitig sa kanya. He is marrying you dahil kailangan niya ang pera ng pamilya mo upang bayaran ang kanyang mga utang at iligtas ang kanyang sarili mula sa disbarment. Ginagamit ka lang niya bilang kanyang panibagong hagdan, tulad ng ginawa niya sa akin sa loob ng 12 taon. Babe, no. She is lying, mabilis na depensa ni Gavino, habang ang kanyang mga kamay ay nanginghinig at pilit na inaagaw ang mga papel kay Isabel. Gawa-gawa lang niya ang mga dokumentong yan. Gusto lang niya tayong sirain dahil hindi niya matanggap na iniwan ko siya. Tumayo si Isabel. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa matinding galit at hiya. Tiningnan niya si Gavino ng may matinding pandidiri. Ngunit pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang matatalas na mata sa akin. Kung inaakala mo na magagamit mo ako para maghiganti sa kanya, nagkakamali ka, Nerissa. Malamig na wika ni Isabel habang marahas na itinutupi ang mga dokumento. My father is a politician. Kung napatunayan kong nilalaro mo lang ako, sisiguraduhin kong maduduro kayong dalawa. Tumayo rin ako, hinarap siya nang walang kahit anong bakas ng takot sa aking muka. Hindi kita nilalaro, Isabel. Ipinapakita ko lang sa iyo ang katotohanan, sagot ko ng napakahinahon. At kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng ama mo, gamitin mo ito para parusahan ang lalaking nagnanais na nakawin ang yaman ng inyong pamilya. Magandang hapon sa inyo. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad palabas ng cafe habang narinig ko sa aking likuran ang marahas na pagbuhos ng tubig mula sa baso ni Isabel patungo sa mukha ni Gavino, kasunod ng kanyang galit na pag-alis. Nakarating ako sa aking pwesto sa Navotas Fishport ng madaling araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang karaniwang sigla ng palengke ang sumalubong sa akin. Isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa aking pwesto. Doon ko nakita ang mga nagtumbahang lamesang kahoy, ang mga kalat-kalat na yelo sa sahig, at ang daan-daang kilong isda na sadyang itinapon at nilapastangan sa putikan. Sa gitna ng nasirang pwesto, may nakasulat na pulang pintura sa dingding. Umalis ka kung ayaw mong masunog ang buhay mo. Mga walang hiya sila, galit na sigaw ni Aling Susan habang nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa isang nasirang banyera. Nerissa, alam kong mga tauhan nito ni Gavino. Gusto ka nilang takutin para sumuko ka na sa kaso? Tumawag tayo ng pulis. Lumapit ako sa gitna ng aking nasirang pwesto. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga isdang nabulok sa putik, ang mga isdang simbolo ng aking 12 taong sakripisyo. Ramdam ko ang mariing pintig ng aking puso, ang galit na tila ba gustong sumabog sa aking dibdib dahil sa kawalang galang sa alaala ng aking ama na nagtayo ng pwestong ito. Subalit, pinilit kong pigilin ang aking emosyon. Ikinandado ko ang aking puso
sa isang malamig at madilim na silid ng aking isipan. Ang galit ay walang silbi kung hindi ito gagamitin ng may talino. Huwag kayong mag-alala, Aling Susan. Sabi ko, ang aking tinig ay nanatiling patag at walang kahit anong bakas ng takot. Linisin natin ito. At tawagin mo ang barangay captain. Sa loob ng 2 oras sa tulong ng buong komunidad ng Navotas na nagkakaisa dahil sa utang na loob sa aking ama, nakuha namin ang kuha mula sa CCTV ng kalapit na kooperatiba. Malinaw na nakunan ang mukha ng 2 lalaki na madalas kong makitang kasama ng driver ni Doña Corazon. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Sa tulong ni Attorney Dante, agad kaming naghain ng reklamo sa barangay at sa lokal na kapulisan. Bago pa man sumikat ng husto, ang araw, hawak ko na ang isang barangay protection order. Ang kautusang ito ay legal na nagbabawal kina Gavino at Doña Corazon maging ng kanilang mga tauhan na lumapit sa aking pwesto at sa aking bahay sa loob ng radius na 500 metro. Kung lumabag sila direktang kulungan ang kanilang bagsak. Habang inaayos ko ang mga natitirang gamit ng aking ama sa maliit na opisina sa likod ng pwesto upang masiguro ang kaligtasan ng mga papeles, may isang lumang folder na nahulog mula sa pinakamataas na istante. Narinig ang mahinang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig. Pinulot ko ang mga ito at doon ay nakita ko ang isang dokumento na matagal ko nang inakalang nawala ang orihinal na rehistro ng Ang Pag-asa, ang malaking bangkang pang-ingista na pagmamay-ari ng aking ama. Naalala kong sinabi ni Gavino noon na ibinenta niya ang bangka sa isang estrangero sa ibang lalawigan upang mabili ang kanyang unang mamahaling suit para sa kanyang oath-taking. Pinagkatiwalaan ko siya noon kaya hindi ko na tinanong ang mga detalye. Subalit nang suriin kong mabuti ang deed of absolute sale na nakalakip sa folder, nanlamig ang aking buong katawan. Ang pirma ng aking ama sa dokumento ay may petsang 2 buwan pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa laot. At ang nakalagay na bumili ng bangka ay hindi isang estrangero, kundi ang kapatid mismo ni Doña Corazon. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot sa kataksilan na kanilang ginawa habang ako ay nagluluksa. Hindi lang nila ako niloko. Ninakaw nila ang huling alaala ng aking ama upang ipangluho sa kanilang sarili, habang pinalalabas na ako ang nagkulang. Agad kong tinawagan si Attorney Dante at ipinadala sa kanya ang larawan ng dokumento. Atineri sa wika ni Dante, sa kabilang linya ang kanyang boses ay puno ng gulat at pananabik. Falsification of public documents ang ginawa nila. At dahil patay na ang ama mo nang pirmahan nito, may kasama itong grand theft at estafa. Hindi na lang ito sibil na kaso, Ate Nerissa. Pwede na nating ipakulong si Gavino at ang kanyang ina ng walang piyansa. Tumingin ako sa labas ng bintana sa malawak na dagat ng Navotas kung saan huling naglayag ang aking ama. Ihanda mo ang warrant of arrest. Dante Bulongko, habang ang aking mga labi ay nagpapakita ng isang napakalupit na ngiti. Oras na para maranasan nila ang lamig ng selda na mas malamig pa sa yelo ng Navotas. Ang loob ng conference room sa Makati ay balot ng lamig mula sa aircon. Ngunit mas ramdam ang tensyon na tila ba kuryenteng gumagapang sa sahig. Nakaupo ako sa tapat ni Gavino. Sa tabi niya ay ang kanyang mga abogado na panay ang bulungan. Habang sa likod ko naman ay nakatayo ng tuwid ang mga taong naging pamilya ko sa Navotas sa loob ng mahabang panahon. Dumating ang sandali para sa deposition ang pagkuha ng opisyal na pahayag bago ang aktwal na paglilitis. Ito ang pagkakataon ni Gavino na patunayan na wala akong karapatan sa aming mga ari-arian. At ito rin ang pagkakataon ko na ipakita sa lahat kung kaninong pawis ang nagpatayo ng bawat pader ng aming buhay. Kailangang maintindihan ng panig na ito panimula ni Attorney Aranda, ang abogado ni Gavino. Habang nakataas ang noo at mayabang na tinatanaw ang aking mga saksi, na ang mga pahayag ng mga ordinaryong tendera ng isda ay hindi sapat na basehan para sa mga komplikadong usapin ng pagmamay-ari ng lupa at ari-arian sa Makati. Ang mga ito ay emosyonal na pahayag lamang,
hindi legal na ebidensya. Tumayo si Aling Susan mula sa kanyang upuan sa likuran ko. Hindi siya nagsuot ng mamahaling damit, kundi ang kanyang pinakamalinis na t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa araw-araw na paghawak ng yelo at kaliskis ay mariing nakakapit sa kanyang bit-bit na bag. Attorney Aranda, wika ni Aling Susan, ang kanyang boses ay malakas at puno ng dignidad na nagpatahimik sa buong silid. Maaring ordinaryong tindera lang kami, pero sa Navotas, ang salita namin ay kasing tibay ng bakal. 12 taon kaming saksi kung paano magsimula si Nerissa sa gitna ng dilim. 2:00 pa lang ng madaling araw, bit-bit na niya ang mabibigat na banyera, habang ang asawa niya ay masarap na natutulog sa kama. Kami ang saksi sa bawat sentimong inabot niya sa asawa niya para pambayad sa matrikula. Nakasulat sa mga notebook namin ang bawat utang na binayaran ni Nerissa para lang makapagtapos ang lalaking yan ng abogasiya. That is irrelevant, singhal ni Gavino, habang mabilis na tumayo at itinuro ang mga saksi. Ang pinag-uusapan dito ay kung sino ang may pangalan sa titulo ng bahay. Ang pangalan ko ang nakalagay doon. Dahil ako ang may kapasidad na humawak ng ganoong kalaking obligasyon. Hindi ninyo pwedeng gamitin ang inyong mga kwento para agawin ang pinaghirapan ko. Tiningnan ko si Gavino. Ang kanyang muka ay puno ng gaslighting, isang pagtatangka na baguhin ang katotohanan sa pamamagitan ng galit at panlalait. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kapasidad na humawak ng obligasyon. Gavino, tanong ko nang napakahinahon habang inilalapag ko ang aking mga kamay sa lamesa. O ang kapasidad na manggamit ng ibang tao para sa sariling interes. Ang mga saksing ito ang nagpapatunay na ang pondong ipinambayad sa bahay na yan ay bunga ng aking negosyo sa Navotas bago pa tayo ikasal. Sa batas ng Family Code, ang ari-ariang nakuha gamit ang perang nanggaling sa bunga ng aking pawis. Bago ang kasal ay nananatiling sa akin. Napatigil si Gavino, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Dahil alam niya ang tinutukoy kong legal na basihan. Ngunit bago pa makapagsalita si Attorney Dante, ang aking abogado ay may kakaibang ngiti na gumuhit sa mga labi ni Gavino. Isang ngiting puno ng masamang balak. Matalino ka talaga, Nerissa, bulong ni Gavino, habang dahan-dahang umuupo muli. Pero nakalimutan mo yata ang isang mahalagang bagay. Ang moralidad ng isang asawa ay may malaking papel sa usaping ito. Hindi ba't ang sabi mo ay, tapat ka sa ating pagsasama? Bumukas ang pinto ng conference room. Isang lalaking mangingisda mula sa Navotas. Ang pumasok, isang lalaking kilala ko bilang isa sa mga driver ng truck sa port. Ang kanyang pangalan ay Rico. Umiwas siya ng tingin sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ngunit may bakas ng kasunduan sa kanyang mga mata. Ito si Rico, pagpapakilala ni Gavino. Ang boses niya ay puno ng panunuya. Isang matalik na kaibigan ni Nerissa sa Navotas. Siya ang magpapatunay na habang ako ay abala sa pag-aaral at pagtatrabaho. Sa Makati, si Nerissa ay may ibang pinagkakaabalahan sa dilim ng fishport. Siya ang magpapatunay na ang aking matapat na asawa ay may lihim na relasyon sa kanya sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang matinding pagkabigla ng mga tao sa likod ko. Ang mga bulungan ng pagkamangha at galit ay umalingaw-nangaw sa silid. Tiningnan ko si Rico at pagkatapos ay si Gavino, na ngayon ay nakatingin sa akin nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Sinusubukan nilang sirain ang aking reputasyon upang mapawalang bisa ang aking mga legal na karapatan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Rico. Nakayuko siya. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa ibabaw ng kanyang tuhod, habang si Gavino naman ay nakasandal sa kanyang upuan, suot ang isang mapanuyang ngiti na tila ba tapos na ang laban. Sige na, Rico, udyok ni Gavino. Ang boses niya ay malambing, ngunit may halong pagbabanta. Sabihin mo sa kanila ang katotohanan. Sabihin mo kung paano mo nakasama si Nerissa sa mga gabi sa fishport habang ako ay wala sa bahay.
Huwag kang matakot. Narito ang batas para protektahan ang katotohanan. Huminga ng malalim si Rico, akmang magsasalita na sana siya, nang dahan-dahan kong inilapag ang aking tablet sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa kahoy ay nagdulot ng panandaliang paghinto ng lahat. Rico, tumingin ka sa akin. Sabi ko nang napakahinahon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rico. Nakita ko sa kanyang mga mata ang matinding takot at ang bigat ng konsensya. Alam ko ang kwento ni Rico. Bilang reyna ng Navotas, bawat pamilya sa port ay kilala ko ang bawat hinagpis. Alam kong kailangan mo ng pera para sa operasyon ng anak mo sa puso. Rico, pagpapatuloy ko ang aking tinig ay puno ng awa, ngunit may diin ng katotohanan. Alam kong desperado ka. Pero itatanong ko sa'yo, sa tingin mo ba ay pagpapalain ang buhay ng anak mo? Kung ang perang gagamitin mo ay galing sa paninira ng dangal, ng taong tumulong sa pamilya mo noong nasalanta kayo ng bagyo. Objection. Sigaw ni Attorney Aranda. My client's wife is attempting to intimidate the witness. Hindi ko siya tinatakot. Sagot ko nang hindi pinuputol ang titig kay Rico. Ipinapaalala ko lang sa kanya kung sino ang tunay niyang kaibigan. Pinindot ko ang play button sa aking tablet. Isang malinaw na video ang lumitaw sa screen. Hindi ito video ng pakikipagtagpo ko kay Rico. Ito ay kuha mula sa dashcam ng isang sasakyang nakaparada sa tapat ng isang madilim na kalsada sa Navotas kagabi. Sa video, malinaw na makikita ang driver ni Doña Corazon na may iniaabot na makapal na sobre kay Rico. Narinig ang malinaw na usapan sa loob ng video dahil sa bukas na bintana ng sasakyan. Siguraduhin mong sasabihin mo ang lahat ng ipinapasabi ni Attorney Gavino. Pagkatapos ng deposition, makukuha mo ang balanse para sa ospital. Namutla si Gavino. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kampanteng nakapatong sa lamesa ay biglang napakuyom. Si Attorney Aranda naman ay mabilis na tinangkang isara ang tablet, ngunit huli na ang lahat. Napanood na ito ng court stenographer at ng kinatawan ng Integrated Bar of the Philippines na naroon bilang observer. Rico, tawag ko muli sa kanya. Ang katotohanan o ang pera na galing sa masama. Biglang humagulgol si Rico. Yumuko siya ng lalong mababa ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Ate Nerissa, hiyaw ni Rico sa gitna ng kanyang pag-iyak. Binayaran lang nila ako. Pinantaan nila ako na kung hindi ko ito gagawin, mawawalan ako ng trabaho at hindi nila tutulungan ang anak ko. Wala kaming relasyon ni Ate Nerissa. Napakabuting tao niya. At lahat ng sinabi ni Attorney Gavino ay kasinungalingan. Tumayo si Gavino. Ang kanyang muka ay balot ng matinding galit at hiya. Itinulak niya ang kanyang upuan ng malakas na lumika ng isang nakakarindang tunog sa sahig. This is a setup. Sigaw ni Gavino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Fake ang video na yan. Nerissa, sisirain kita. Humarap ako sa kanya. Ang aking muka ay nanatiling kalmado. Tila ba ang kanyang mga sigaw ay hangin lamang na dumadaan? Ang tanging sumira sa iyo, Gavino, ay ang sarili mong kasakiman. Sabi ko ng napakahinahon. Hindi mo na kailangang sumigaw. Ang bawat salita mo ngayon ay naitala na sa record. At ang video na ito, hindi lang ito para sa korte. Ipinadala na rin ito ni Attorney Dante sa senior partner ng law firm mo. Sa sandaling yon, ang pintuan ng conference room ay bumukas. Pumasok ang isang matandang lalaki na may seryosong muka, si Attorney Villarreal, ang nagmamay-ari ng prestihiyosong law firm kung saan nagtatrabaho si Gavino. Attorney Alvarado, malamig na wika ni Attorney Villarreal habang nakatingin kay Gavino nang may matinding pagkadismaya. I think we need to have a serious talk in my office. Now. Ang loob ng silid hukuman ay tila isang malaking freezer sa tinde ng lamig. Ngunit ang pawis sa noo ni Gavino ay patuloy sa pag-agos. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lamesa
na tila ba sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Corazon, suot ang kanyang pinakamahal na itim na terno. Pilit na nag-aasal na parang isang biktima sa harap ng hukom. Dumating ang sandaling hinihintay ng lahat, ang paghahain ng pinakamahalagang ebidensya para sa paghahati ng ari-arian. Your Honor, panimimula ni Attorney Aranda na ngayon ay wala na ang dating kayabangan sa boses. Meron kaming hawak na dokumento na magpapatunay na ang aking kliyente si Attorney Gavino Alvarado ang nag-iisang nagmamay-ari ng bahay sa Makati. Ito ay ang waiver of rights na kusang loob na kinuha ng nasasakdal si Nerissa Alvarado noon gabi ng kanilang paghihiwalay. Bagamat hindi niya ito nilagdaan sa harap namin, ang pagkuha niya sa dokumentong ito ay nagpapakita ng kanyang intensong isuko ang kanyang karapatan. Tumayo si Attorney Dante ng may kalmado at matatag na presensya. Your Honor, ang dokumentong binabanggit ng panig ng nagsakdal ay nasa amin wika ni Dante habang tumitingin sa akin. At handa na ang aking kliyente na iharap ito sa korte upang matapos na ang usaping ito. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakatitig sa akin, ang mga mata ni Gavino na puno ng takot at ang mga mata ni Doña Corazon na puno ng lason. Inilabas ko ang tupi-tuping papel mula sa aking folder at inabot ito sa court clerk. Nerissa, tawag ng hukom, habang sinusuri ang dokumento. Kinikilala mo ba ang papel na ito bilang ang waiver na ibinigay sa iyo ng iyong asawa? Opo, Your Honor. Sagot ko ng napakahinahon ang aking tinig ay hindi man lang nanginig. Ngunit bakit may nakasulat dito na hindi mo pirma, tanong ng hukom habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa ibaba ng dokumento? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin ng diretsyo kay Gavino. Dahil ang dokumentong yan, Your Honor, ay hindi waiver para sa akin. Simula ko ang bawat salita ay may bigat ng 12 taon ng aking paghihirap. Yan ay ang hatol ko para sa kanya. Pakibasa po ng malakas ang nakasulat sa bahaging. Dapat ay para sa aking pirma. Tumihim ang hukom at binasa ang aking isinulat gamit ang makapal na tinta ng ballpen. Bayad na ang lahat ng utang mo sa akin sa impyerno. Hindi pirma ang ibibigay ko sa iyo, kundi ang katotohanang ninakawan mo ang isang patay. Natahimik ang buong korte. Ang tanging narinig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Corazon. Your Honor, pagpapatuloy ko habang inilalabas ang pangalawang dokumento kalakip ng waiver, na yan ay ang orihinal na rehistro ng bangka ng aking ama, ang Pag-asa. Dito sa dokumentong ito, makikita ang peking pirma ng aking ama na ginawa ni Gavino 2 buwan matapos pumanaw ang aking tatay sa laot. Ibinenta niya ang huling alaala ng pamilya ko upang pundohan ang kanyang marangyang buhay sa Makati. Hindi totoo yan, sigaw ni Gavino, habang mabilis na tumayo ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Gawa-gawa lang ang dokumentong yan. Your Honor, hindi ninyo pwedeng tanggapin ang ebidensyang yan. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ng hukom ay umalingaw-ngaw sa silid na tila ba isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Maupo ka, Attorney Alvarado, malamig na utos ng hukom. Ang korte ay magpapasya batay sa ebidensya. Base sa pagsusuri ng handwriting expert na isinumitate ni attorney, Dante na patunayan na ang pirma sa deed of sale ng bangka ay peke. At base sa mga resibo ng bank transfers ni Nerissa Alvarado, malinaw na ang lahat ng pondo para sa bahay sa Makati ay nanggaling sa kanyang sariling negosyo sa Navotas. Tumingin ang hukom kay Gavino nang may matinding pagkadismaya. Attorney Gavino Alvarado, hindi ka lamang mawawala ng karapatan sa bahay na ito. Ang korte ay nagre-rekomenda sa Integrated Bar of the Philippines para sa iyong disbarment dahil sa moral turpitude at falsification of public documents. At ang kasong sibil na ito ay itataas na rin sa kasong kriminal para sa estafa at falsification. Naramdaman ko ang biglang pagbagsak ng katawan ni Gavino sa kanyang upuan. Si Doña Corazon naman ay napahawak sa kanyang dibdib
Ang kanyang mapagmataas na mukha ay balot na ngayon ng matinding takot, habang nakikita ang mga pulis na naghihintay sa labas ng pintuan ng korte. Tumingin ako sa kisame ng silid hukuman, naramdaman ng isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang amoy ng dagat, ang amoy ng tagumpay, na hindi kailanman mabibili ng anumang pabango sa Makati. Ang tunog ng mga mabibigat na kahon na inilalapag sa labas ng gate ay tila mga huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Gavino. Nakatayo ako sa beranda ng bahay sa Makati. Ang bahay na ngayon ay opisyal na sa ilalim ng aking pangalan. Pinapanood ko ang mga tauhan ng sheriff habang isa-isang inilalabas ang mga gamit ni Gavino at Doña Corazon. Nerissa, maawa ka naman, iyak ni Doña Corazon habang nakaluhod sa semento ang kanyang mamahaling bestida ay nadudumihan na ng alikabok. Saan kami pupunta? Wala na kaming pera, wala na kaming matitirhan. Kahit ang mga alahas ko ay kinuha na ng mga pinagkakautangan ni Gavino. Isang gabi lang, Nerissa. Hayaan mo kaming manatili rito, kahit sa garahe lang. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Ang dati ay nakakatakot na tinig ng aking biyenan ay isa na lamang ngayong mahinang bulong ng isang matandang nawalan ng kapangyarihan. Ang garahe ay para sa mga sasakyan. Doña Corazon, sabi ko ng napakahinahon habang iniinom ang aking kape. At ang bahay na ito ay para sa mga taong may danggal. Noong pinalalayas ninyo ako, hindi ninyo itinanong kung saan ako matutulog. Ang sabi ninyo noon, ang kalsada ay malawak para sa mga taong amoy isda. Ngayon, ibinabalik ko lang sa inyo ang sarili ninyong payo. Lumabas si Gavino mula sa loob ng bahay, bit-bit ang isang lumang maleta. Wala na ang kanyang tindig na parang isang matagumpay na abogado. Ang kanyang mga balikat ay bagsak ang kanyang muka. Ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang balita ng kanyang disbarment ay kumalat na sa buong Makati. Wala ng law firm ang gustong tumanggap sa kanya. At ang mga dati niyang kaibigan ay tila ba nagkaroon ng amnesia nang makita siyang naglalakad sa kalsada. "Hon!" Tawag ni Gavino, ang boses niya ay nanginginig. I lost everything. Iniwan na ako ni Isabel. Kinuha ng pamilya niya ang lahat ng ibinigay nila sa akin, pati ang sasakyang ginagamit ko. Pinahiya nila ako sa harap ng maraming tao. Wala na akong matakbuhan, kundi ikaw. Isang maikling tawa ang lumabas sa aking mga labi, habang dahan-dahan akong bumababa ng hagdan upang harapin siya sa huling pagkakataon. Hindi mo ako takbuhan, Gavino. Ako ang taong ginamit mo para makarating sa tuktok. At ako rin ang taong sisiguradong mararamdaman mo ang bawat baetang ng pagbagsak mo. Bulong ko sa kanyang harap. Iniwan ka ni Isabel dahil hindi ka napakinabang sa kanya. Ganyan ang buhay na pinili mo, di ba? Isang buhay na nakasandig sa pera at kapangyarihan. Ngayong wala na ang mga iyon, wala ka na ring halaga. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang mensahe mula sa Navotas. Ang pwesto ko sa palengke ay mas malaki na ngayon pagpapatuloy ko. At nagbukas ako ng isang foundation para sa mga kababaihang inabuso at ninakawan ng karapatan ng kanilang mga asawa. Doon ko gagamitin ang perang nakuha ko mula sa mga bank account mo. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay babalik sa mga taong katulad ko. Nerissa, please. Tangi ni Gavino akmang hahawak sa aking kamay. Ngunit mabilis akong umiwas. Kahit trabaho lang sa palengke, kahit tagabuhat ng banyera, gagawin ko. Huwag mo lang kaming hayaang magutom. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang imahe ng isang abogadong mapagmataas ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang lalaking desperadong kumakapit sa huling hibla ng kanyang buhay. Masyadong marangal ang trabaho sa palengke para sa isang tulad mo, Gavino. Sagot ko ng napakahinahon. Ang mga tao sa Navotas ay nagtatrabaho ng may katapatan. Ikaw mas, bagay ka sa dilim kung saan walang makakakita sa iyong kahihiyan.
Tumalikod ako at pumasok muli sa loob ng bahay. Narinig ko ang mahinang pag-ungol ng gate habang isinasara ito ng mga gwardya iniwan sina Gavino at Doña Corazon sa gitna ng kalsada, kasama ang kanilang mga plastik na bag at ang kanilang mga basag na pangarap. Ilang buwan ang lumipas. Isang hapon habang lulan ako ng aking bagong sasakyan, patungo sa aking opisina sa Navotas, may napansin akong isang lalaki sa gilid ng kalsada malapit sa fishport. Suot niya ang isang kupas na puting t-shirt at maong na puno ng mansa. May bit-bit siyang maliit na lalagyan ng kape at tinapay habang nakaupo sa isang sementong gilid ng kalsada, pinapanood ang mga truck na dumadaan. Si Gavino, ang kanyang mga mata na dating puno ng ningning ng ambisyon, ay wala na ngayong makikita, kundi ang kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa aking sasakyan habang dahan-dahan itong dumadaan sa kanyang tapat. Hindi ko ibinaba ang bintana. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap ng awa. Ipinagpatuloy ko ang aking pagmamaneho habang ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila nagsasabing, "Tapos na ang kwento mo, Gavino." Nayon pa lang nagsisimula ang sa akin. Ang liwanag ng umaga sa Navotas Fishport ay may ibang ganda ngayon. Wala na ang dating dilim at dumi sa aking pwesto. Pinalitan ito ng isang malinis, maayos at makabagong pasilidad ng kooperatiba na ipinatayo ko para sa mga kababaihan at maliliit na mangingisda. Dito ang bawat babae ay hindi na kailangang maging martyr o magtiis sa pang-aabuso ng sinuman para lamang makakain ang kanilang pamilya. Habang tinitingnan ko ang mga bagong banyera at ang mga tinderang masayang nag-uusap, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Narinig ang mabibigat at mabagal na hakbang ng mga sapatos sa basang semento. Hinarap ko ang taong nakatayo doon, si Gavino. Suot niya ang kanyang kauna-unahang suit, ang mamahaling Amerikanang binili ko para sa kanya 12 taon na ang nakalilipas mula sa benta ng bangka ng aking ama. Ngunit ngayon, ang suit na iyon ay kupas na may mga mansa ng alikabok at masyado ng maluwag para sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang buong pagkatao ay balot ng matinding kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan sa harap ng maraming tinderang, dating pinalayas at pinalalayo ni Doña Corazon, lumuhod si Gavino sa basang semento ng palengke. Dumikit ang kanyang mga tuhod sa tubig, na may halong yelo at lansa. Nerissa. Hikbi ni Gavino ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatinggala sa akin. Patawarin mo ako. Nandito ako ngayon para lumuhod sa harap mo. Nawala na ang lahat sa akin. Ang lisensya ko bilang abogado, ang bahay, ang mga kaibigan ko sa Makati pati si Isabel. Pinalayas ako ng lahat. Ikaw lang ang tanging taong totoong nagmahal sa akin. Giningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Wala nang galit sa aking puso. Wala na ring poot. Ang natira na lamang sa aking dibdib ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam, isang katahimikang mas matindi pa sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Dahil ang pinakamatinding parusa sa isang taong nagtaksil ay hindi ang galit, kundi ang kawalan ng pake. Bumalik ka sa akin, Nerissa, pakiusap niya, habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Ngunit dahan-dahan akong humakbang paatras. Tandaan mo ang mga taong magkasama tayo rito sa Navotas. Tandaan mo ang suit na ito na binili mo para sa akin. Pwede tayong magsimula ulit. Magtatrabaho ako para sa iyo rito sa palengke. Gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako. Huminga ako ng malalim. Pinalipas ang malamig na hangin ng madaling araw sa aking baga bago ako nagsalita. Ang bawat salitang lumabas sa aking mga labi ay malinaw, mabigat, at mag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa habang buhay. Ibinenta ko ang bangka ng aking ama upang magkaroon ka ng suit na yan. Gavino, simula ko, habang ang aking tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong port. Ibinenta ko ang huling alaala ng pamilya ko upang makatayo ka ng mataas
at maging kagalang-galang sa mata ng mundo. Ngunit ginamit mo ang mismong tagumpay na iyon upang tapakan at ihampas sa putik ang taong nag-angat sa iyo. Umiyak na mas malakas si Gavino, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding hiya, habang ang mga tao sa palengke ay tahimik na nakikinig sa aming usapan. Ang amoy ng isda na ikinahiya mo at itinuring mong mababa pagpapatuloy ko habang itinuturo ang paligid. Iyon ang amoy ng tapat na pawis ng dignidad at ng tunay na pagmamahal. At ang amoy ng pabangmu mo sa Makati na ipinalit mo rito. Iyon ang amoy ng kataksilan ng kasakiman at ng kawalang utang na loob. Nerissa, please. Muling pagmamakaawa niya. Tinawag mo akong Haddan Gavino, bulong ko, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga matang wala ng ningning. Isang mababang hagdan na amoy isda na dapat lang itapon pagkatapos mong makatuntong sa tuktok. Ngunit nakalimutan mo na kapag winasak mo ang hagdan na nag-angat sa iyo, wala ka ng paraan para makababa ng ligtas. Ang pagbagsak mo ngayon ay hindi dahil sa akin. Ito ay dahil sa sarili mong timbang ng kasakiman. Tumalikod ako sa kanya. Hindi kita bawiin, Gavino. At hindi kita patatawarin sa paraang ibabalik ko ang buhay na sinira mo. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa sarili ko ay ang mabuhay ng malaya mula sa isang taong tulad mo. Nerissa, huwag mo akong iwan, sigaw ni Gavino, habang sinusubok ang tumayo. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng dalawang malalaking lalaki mula sa kooperatiba ng Navotas. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad patungo sa loob ng aking bagong opisina. Hindi na ako lumingon pa. Sa bawat hakbang ko, palabas sa kanyang buhay, naramdaman ko ang pag-alpas ng huling tanikala na gumagapos sa aking nakaraan. Naiwan si Gavino na nakaluhod sa basang semento ng Navotas, ang lalaking may dating pangarap na maging dakilang abogado. Ngunit na yon ay isang tao na lamang na lamalan ng pangalan ng danggal at ng kaluluwa sa gitna ng palengke na kanyang minsay hinawak at hinalapastangan. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli kong makita si Gavino na nakaluhod sa basang semento ng Navotas. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng bagong tatag na ang Pag-asa Foundation, isang gusali na nagbibigay ng libreng legal at pinansyal na tulong para sa mga inabusong kababaihan. Mula rito ay tanaw ko ang malawak na karagatan. Ang banayad na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Wala ng lansa, wala ng bigat. Paminsan-minsan nakakarating sa akin ang mga balita. Si Doña Corazon ay pumanaw 2 taon na ang nakararaan sa isang siksikang ward ng pampublikong ospital. Wala ni isa sa kanyang mga mayamang amiga ang dumalaw. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay matagal nang naibenta at ang kanyang labis na kayabangan ay tahimik na inilibing kasama ng kanyang malamig na bangkay. Si Gavino naman ay naging anino na lamang ng lalaking minsan kong pinakasalan. Nabalitaan kong palaboy-laboy siya sa mga kalsada malapit sa mga hukuman sa Maynila. Madalas na nakikipagtalo, sa hangin suot pa rin ang kupas at maruming suit na matagal nang naging simbolo ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kasakiman. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na ang mga kababaihang natutulungan ng aking pondo, Nerissa. Napatawad mo na ba siya? Ang sagot ko ay oo. Pinatawad ko si Gavino. Ngunit pinatawad ko siya hindi upang gumaan ang kanyang konsensya, kundi upang palayain ang aking sariling kaluluwa. Ang pot ay tila isang napakabigat na banyera ng yelo. Hindi ka makakahinga at hindi ka makakausad kung patuloy mo itong bubuhatin sa iyong dibdib. Binitawan ko na ang galit. Subalit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. At lalong hindi ito isang imbitasyon upang bigyan siya ng panibagong puwang sa aking mundo. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa aming dalawa. Nahanap ko ba ang aking kapayapaan? Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa paghihiwa ng isda. Ngunit naroon pa rin ang bakas ng aking katatagan.
Nahanap ko ang tunay na kapayapaan, hindi sa isang marangyang subdivision sa Makati, kundi dito sa lugar kung saan ako nagsimula. Nahanap ko ito sa mga ngiti ng mga nanay na ngayon ay nakakapag-aral na ng kanilang mga anak dahil sa tulong ng aking foundation. Nahanap ko ito sa kaalaman na kaya kong itayo ang aking sarili ng walang sinasandalan, na ang aking halaga ay hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki. Para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa aking kwento, nawa ay magsilbing babala at inspirasyon ang aking naging buhay. Isang malaking kasinungalingan ang paniniwalang ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa laki ng kanyang sakripisyo para sa taong mahal niya. Huwag ninyong sunugin ang inyong mga sarili para lamang bigyan ng liwanag ang pangarap ng iba. Huwag ninyong hayaang gawin kayong hagdan ng mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang tunay na pag-ibig ay magkasamang umaakyat, magkasamang naghihirap, at hindi kailanman nagtatapakan. Ang tagumpay na itinayo sa pait ng pagtataksil ay isang bahay na gawa sa buhangin guguho at guguho ito pagdating ng alon. Ngunit ang tagumpay na itinayo mula sa sariling pawis, katapatan at pagmamahal sa sarili ay isang palasyong hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang hampas ng alon sa pampang ay tila musika sa aking mga tainga. Ngumiti ako habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Navotas. Ako si Nerissa Alvarado, hindi na isang martir. Ako ang arkitekto ang Reyna at ang nag-iisang may akda ng sarili kong tagumpay.